Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga kakampi ni Duterte. Yung isa, BFF niya, pero wanted ng FBI at nagtatago na rin po sa ating bansa dahil sa dami niyang warrant of arrest. Ang tinutukoy natin na yan, di ba? Si Pacquiao, si Pastor Apollo C. Quiboloy, better known as Pacquiao or Mr. Palmolive. At yung isa pa nilang kasamahan na laging nasa buntot ni Duterte sa kanyang mga press con at mga rally-rally at yung absinerong congressman. Sino yon? Si Alvarez. Yan pong dalawa na yan. Kasi meron pong mga update sa mga kupal na yan, no? Unahin po natin itong video sa UNTV tungkol kay Quiboloy. Kasi meron pong isang mambabatas, mukhang kine-question na po ang ating mga otoridad bakit hindi nila mahuli si Quiboloy. Okay? O eto po. Authorities have been searching for Apollo Quiboloy, the founder and leader of the Kingdom of Jesus Christ, for several weeks. However, he has yet to be apprehended. He is facing charges of qualified human trafficking and child and sexual abuse. According to House Deputy Speaker J.J. Suarez, Quezon 2nd District Representative, this shows Quiboloy's disregard for the laws of the Philippines. So I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Quiboloy? Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern the Philippines. Thus, the lawmaker has appealed to law enforcement agencies. So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Meanwhile, some members of Congress support the recommendation of the Office of the Court Administrator to the Supreme Court to transfer the hearing of Quiboloy's sexual and child abuse cases from Davao City to Pasig City. In addition, the Department of Justice is also requesting to transfer the cases in Davao City to another court in Quezon City. So it is but proper to have a change of venue in the legal course of the proceeding para po makapag-expect tayo ng neutrality in the environment. Ito po ay hindi dito lamang po sa kaso nangyayari. Nangyayari po talaga yan sa proseso po ng korte na pag sa tingin po ng batas, magkakaroon ng whitewash or may impluensya yung tao dun sa lugar, inaalaw po yung mga ganitong proseso, yung change of venue. I think it's better for the case to be expeditiously decided on, free from intervention, undue intervention, interference, and to insulate the case from further creating atmosphere of uncertainty within Davao City, because dun po talaga yung heighten yung tension ng mga tao, kasi dun po yung bailiwick talaga ni Pastor Quiboloy. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. So yan po, no, mga kababayan. Nagtatanong lang naman si Representative Suarez ng Quezon, no? Nasaan si Quiboloy? A gentle call out. Gentle. Pero kinall out mo pa rin, Representative Suarez, ang mga kapulisan. Kasi tinatanong niya nasaan nga naman si Quiboloy, mga kababayan? Kayo ba, may idea kayo? Di ba sabi nung kanyang bestie na si Digong nandyan lang daw yun sa Tamayong. Ang gawin ninyo, kumuha kayo ng isa-isang search warrant sa mga bahay sa Tamayong kasi napakalaki niyan. Ang daming property ni Pacquiao, di ba? Sabi niya, 11 ang kanyang property. Ngayon, ang tanong kay Quiboloy, akala ko ba matapang, proper court, nasaan na? Duwag ka pala
'Di ba? Tumatakbo ka sa batas. O ibig sabihin, di ba sabi ni Remulla dati? 'Di ba? Guilty ba? Guilty? Alam mo na nagkamali ka, nagkasala ka. Tapos sa mga audio mo, ang yabang-yabang mo, extra rendition daw. Ibinenta na ako ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano, magkakakutsaba sila. Gago! Hindi ka nga pinoprosecute pa ng Amerika November pa yung sayo. Ang naghahanap sayo ay ang ating local law. Ito namang mga kapulisan, napakabagal. No? Baka hindi nila priority si Quiboloy. Bakit? High profile po yan. Malaking tao po yan. Kaya hindi namin siya mahanap. Takot kami. Kita nyo, sinasabi ko. Pasensya naman Police Chief Marbil. No, alam ko bago ka lang dyan. Pero gamitan mo na. Ang pangil ng batas. Pangil ng PNP. Hanapin nyo, paganahin ninyo ang inyong Intelligence Committee. No, yan po trabaho ninyo Bakit? Tatakot ba kayo sa mga Guardia Civil ni Quiboloy? Diba? Isa pa yan, tinanggalan na siya ng lisensya sa kanyang mga baril. O, ilan yun? 17 o 19? O, illegal na yon. Dapat binabalik niya na yon. O, ano nangyayari hanggang ngayon? Dapat sampahan nyo ng kaso. Diba? Kaya tama rin si Representative Suarez where is Quiboloy? Where in the Philippines is Pacquiao. Diba? Hindi makita. Tapos, natabunan na ang mga issue. Natabunan na ng mga prayer rally. Natabunan na ng The Puncher. Diba? Natabunan na ng ICC. Wala nang balita. Kung baga, bayaan nyo muna. Hindi naman na mahalaga yan. Basta may warrant of arrest na lang siya. Hindi na siya makakalabas. Meron na yata siyang hold departure order, no? Na siya, bawal na siyang lumabas ng bansa. Ang tanong, no? Dahil sa dami niyang pera at impluwensya, meron at makakalabas yan. Dapat yung Intelligence Committee ng PMP, paganahin nyo. O di kaya bigyan nyo na, labasan nyo na kasi ng reward yan. Labasan nyo ng mga 5 million pesos na reward yan. May magkakanulo dyan, may magjujudas Iscariot dyan. Dami kaya ganyan sa Pilipinas, di ba? Yun na lang mga ibang kababayan natin, Mga Judas Iscariot, mga pro-China, nakaganyan pa sila, No, ganyan. Tingnan nyo po yan, Galing po yan sa ex-account ni Jay Tariela, Mga nakabag, mga pillage, nakaganon. Di ba? Tama naman. Nasaan na nga siya? Natabunan ng mga issue. Where? Kumbaga, kanta ng Nazareth. Where are you now? Somewhere in the dark. Baka naman, umakyat ng bundok yan tulad ni Sara Duterte. Di ba? Yung umaakyat ng mga bundok. Pero baka ibang bundok naman yun. Amoy palmolive naman yung inaakyat ni Quiboloy. Ang daling akyatin nun, Quiboloy. Hindi ka hihingalin dun. Di ba? Di ba? Kayo nga, alam nyo ba kung nasaan si Quiboloy? Asar na nga si Hontiveros. Pati siya, kino-call out na yung PNP. Ang ginagawa ninyo, ba't di nyo makita yan? Tatakot ba kayo? Di ba? Kung ako dyan, magbigay kayo ng reward, tapos pag nakita na, yung na talagang natiktikan nyo na, handa nyo na siyang, yung warrant of arrest, patala kayo ng batalyon. Gamitan nyo ng military, magpabatalyon kayo. Putang ina, mama. Sabi niya, titindig ako. Wag ka nang tumindig. Bumulagta ka na lang dyan. Tang ina mo. Bula ang propetang putya. Ang problema, mga kababayan, baka naman totoo yun. Yung labas-masok siya ng langit. Oy, Mami B, baka na namang iniisip mo dyan, At yung pintuan daw, nung kanyang mansion doon sa langit, ay, ginto. Ang swerte naman yun, labas-masok sa langit. I'm in heaven. Di ba, Mami B? Si Mami B na naman ang nakita.
O di ba? O, kayo anong masasabi ninyo? At sinabi pa na nire-request, no, na ilipat yung ibang kaso niya o yung kaso niya from Davao to Pasig or Quezon City kasi para maiwasan ang pagiging bias. O nga naman, may impluwensya, di ba? O, tama naman yun. Huwag niyong gawin sa Davao yan kasi may impluwensyahan dyan. Baka i-threat pa yung judge na hahawak dyan. O, di delikado pa yung buhay ni judge o yung prosecutor, di ba? O, kakaawa naman. Okay? So kayo, ano pong inyong masasabi dyan kay Kibuloy? Natabunan na po si Kibuloy. Sana totoo nang matabunan. O baka naman, nandun na siya, no, sa langit. Papakasarap na siya dun, labas-masok sa langit. Amoy palmolive pala. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa next topic natin, tayo po yung magsha-shoutout, no? Nakalimutan natin. Sa lahat po ng ating channel members and followers, sa mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin, kasama natin sa chat box at comment section tuwing may video premiere. Nandiyan po si Marie Chris Hernandez, Elora, saka yung kanyang mami, si Tita Aurora, na nanonood na rin, kasama si Kai, yung buong team ni Kai at ni Elora, no? Naging Simply Talkies Vlog Department na po yan. At sa buong Palawan po, mga kababayan, kay Mami B, Maritel T, Mighty Baisa, kay Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Milestan, Alex Andrade, si Priscilla, sino pa ba? Ilocana Kana, Rebecca Lagman, si RN Tusen, si Lorna Rafael, si Mohamed, si Danny Reynado, at yung iba pa po, na hindi ko na mabanggit, madami po kayo, si Mama Lu Parker, Malditang Lola, Jin Jagers, no? Nag-video replay po yung mga yan, no? Salamat po sa sawa ninyong pagtulong sa atin. At ang susunod po nating topic ay ito pong isang buntot ni Duterte, no? Itong si Pantaleon Alvarez. O, maalala nyo to, mga kababayan, o. O, yan, o. April 15 po yan na quote card galing Impact Leadership. Nung nananawagan si Alvarez na magbitaw na ng suporta ang mga kasundaluhan. Anong sabi ni Representative Paulo Ortega ng La Union? Okay? We miss you in the House, sir, in plenary sessions and in committee hearings in which most of us actively participate. We have not seen him for quite some time. Ano ibig sabihin yan? Dami absent. Daming absent, pero sumasahod pa. Di ba? Gets nyo yung punto ko? Magkano mga sahod niyan? 250,000 pesos a month. Plus perks, plus benefits, bonuses, or whatever have you. Pero anong sabi ni Paulo Ortega? Sir, we miss you. Mostly in plenary sessions and committee hearings. Nasaan ka? Nasaan nga ba, di ba? Eh, kasama ni Digong sa mga rally. Siya po yata ang bagong special assistant to palautog na Digong. SAPD po siya. SAPD. Special assistant to palautog Digong. Ngayon, ano po siya? Dadalhin po siya sa committee hearing sa Ethics Committee. No, may nag-file po at talagang inaccept po ng lower house itong reklamo na yan. Meron pong substance and form, no? May ano daw, talagang pasok sa banga yung kanyang parang didisiplinahin po siya, mga kababayan. O now, yan si Representative Bungalon ng One Rider Party List. Ay, siya nga ba One Rider? Ako, hindi, sorry pala. Ako Bicol representative pala, si Bungalon. Sabi daw sa kanya, pinupolitika nyo lang si Alvarez kasi kakampi ng Duterte. Anong sabi ni Bungalon? Wala po itong halong politika. House Ethics Panels must act on complaint versus Alvarez. Tama naman yan. Ha? Kasi nga pala, ang nag-file ng complaint ay si Tagum City Mayor Ray Uy. Kung maalala nyo tong mga Uy na ito, yung last name, sila yung mga taga Davao
no, Davao, diyan sa lugar nila, sambayang Tagum City, Davao del Norte ba yan? Sila po, kasama yung isa, 5 sila tinanggal na miyembro sa hugpong ng pagbabago ni Sara Itok-Itok Tamilmil Duterte. Kasi daw, hindi na daw po na-align yung prinsipyo nila doon sa ng hugpong ng pagbabago. Kung maalala nyo, ito yatang nag-file ng complaint sa Kongreso about Alvarez, itong si Mayor Ray Uy, kamag-anak niya po yung ipinalit muna na mamamahala doon sa lugar nila bilang gobernador kasi yung gobernador ay sinuspindi ng Malacanang kasi may current investigation. Yun yung nirereklamo nila, Digong. Ang gusto ni Digong, wag kang umalis dyan. I-defy mo yung order. Pero anong sabi ni Lucas Bersamin? Tama ang aming pagsisiyasat. Dapat muna siyang ano bang tawag doon para hindi niya maimpluwensyahan yung gagawing investigasyon. Kasi habang nakaupo ka, malamang meron kang impluwensya. Kaya dapat suspended ka muna. Doon sila nagalit. Inupo itong kamag-anak ni Uy. Inchik din yan. Dami palang inchik dyan sa Mindanao, no? Kaya nag-file itong Mayor Ray Uy ng Ethics Committee na yung ginagawa ni Alvarez, yung sinalita niyang yung sedition, yan, pasok sa banga. Ito ang sabi ni Bungalon. Well, gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So, the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So, wala hong politika rito. Nagkataon po na nirereklamo ang ating kasamahan sa Kongreso ngayon and the committee has to act on it. Tama naman. And whether or not there's a merit on the case, I think it is still premature at wala po itong halong politika. Nabanggit nga po ninyo na malapit po nakaalyado ni Congressman Alvarez si dating Pangulong Duterte. But I guess that is immaterial in this case. Correct. Alam mo naman, yung mga minions ni Duterte, titirahin ka dyan. Titirahin kayong mga kongrehista na uupo dyan sa Ethics Committee para sa complaint laban kay Pantaleon Alvarez. Yan, wala daw halong politika pero hindi po yan ang tingin ng mga kakampi ni Dutae. Now, ito latest. Yung May 3rd yun ito na. Di ba, kinuha na ng Ethics Committee. Ito. Alvarez, given 10 days to comment on ethics complaint. Di ba? 10 days. Magkomento ka. Ano gagawin mo? Former Speaker incumbent Davao del Norte Pantaleon Alvarez has been given 10 days to respond to the complaint filed against him regarding his alleged failure to attend committee hearings and plenary sessions as well as urging the military to withdraw their support from President Marcos. Ay, ang dami palang ipinasok sa kanya sa banga. 3 pala. Yan, yung sinasabi ni Ortega, failure to attend committee hearings and plenary sessions, pala absent Maganda dyan, kung sino man po ang secretary ng House of Representatives, maging transparent tayo. Sino sa mga congressman or woman ang pala absent? Yung top 10. Yung hindi umaattend ng mga sessions and hearings. Tapos, ilabas nyo rin yung top 10 na perfect attendance. Or nearly perfect attendance. Tingnan natin. Si Alvarez, biruin nyo yan. Hindi nag-a-attend ng plenary sessions. Ang dami nun. Committee hearings. Kung saan siya membro. Ano nangyari? Ano ginagawa niya? Nasaan siya? Wala siya sa Kongreso. Wala siya sa main building. Sinong mga nandun? Baka yung mga staff niya, pinapasahod yan. Tapos siya, pinapasahod din siya. Di ba? Pwede ba nating ilagay? This is where your taxes are being spent. Sa mga pala absent na senador at congressman. Di ba? Tama, mali. Sinabi ko sa inyo kanina, magkano ang sahod ng senador at congressman? 250,000 pesos. Actually, 273,000 nga kada buwan. Magkano yan sa loob ng isang taon? Sabihin nyo 250,000 naman times 10. Meron kang 2.5 million. Plus 500,000 kasi may 2 buwan.
3 million. O, tama nyo ako sa math ko ha. Hindi lang yan. Meron silang mga perks, bonuses, allowance, o whatever. Milyon. Nagpapasahod tayo ng milyon, pero pala absent, gala lang ng gala. Anong makukuha ng constituents niya sa kanya? Di ba? O baka nandun palagi sa lugar nila. Ano makukuha mo doon? Paano ka aatin ng meetings niyan? Nandyan naman po yung staff ko, nandyan yung aking right-hand man o right-hand woman. Sila na ang magre-represent sa akin. Ganun naman pala. Sila na lang maging representante ng bayan mo. Mag-retire ka na lang. Kasi sayang lang yung pinapasahod sa'yo ng taong bayan. Di ba? Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, a member of the House Committee on Ethics and Privileges, said, a copy of the complaint and order was already sent to the office of Alvarez. The allegations are very serious. The committee has given him 10 days from receipt of the order for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy. Yan na, nagkakaano na yan. Nako, matinding political battle ito mga kababayan. Bungalon said the committee will schedule a meeting to discuss the matter after 10 days. So, bilangin nyo kung 10 days as is yan, ano ba yan? Business days? Hindi sinabing business days eh. So, therefore, kasama ang weekend. So, ang 10 days niyan, no? Malamang, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May 13. During our initial consideration, we found that the Uy complaint was sufficient both in form and in content as well. Si Alvarez, remarks were dangerous, libelous, and seditious, both in appearances and in statement. Yari ka. Bungalon earlier denied allegations the politics were behind the investigation of Alvarez. Ayun. Pinabulaanan na po ni Alvarez yun. Whatever, kung ano man ang gustong sabihin ng mga company Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Pero, si Alvarez, kailangan sumagot dyan sa ng ethics committee. Sagutin niya in 10 days. Bakit hindi pwede siyang masuspindido o matanggal? Dapat siya tanggalin na, walang silbi. Sayang ang pera ng taong bayan sa mga ganyang mga representante. They are not worth your money. Diba? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.